Isang waitress si Connie sa isang restaurant. Kaya't pagod siya tuwing umuwi ng bahay. Madalas ay nag-o-overtime pa ito kapag may lumiliban ng mga katrabaho dahilan ng pag-awayan nilang mag-asawa. Sabayan pa ng sulsulerang hipag nitong si Olivia. Araw ng linggo. Napadaan si Princess sa bahay ng kapatid dahil magpapaalam ito sapagkat sa baryo ng Santa Clara sa madidestino bilang student teacher. Ate, hindi na ako makakabisita sa inyo ni Sunshine ng madalas tuwing walang pasok. Dahil magtuturo na ako sa baryo ng Santa Clara. Huwag ka magpapaapi sa bruhang hipag mo ha. Hindi na usong bait-baitan ngayon. Ayoko na siyang patulan pa, Princess. Dahil ayoko ng gulo. Pero ate, sumusobra ng babaeng yun. Sinagot ko nga siya nung isang araw Dahil kung ano-anong pinapakalat niyang chismis tungkol sa'yo. May relasyon daw kayo ng katrabaho mo. Kaya madalas ka raw ginagabi sa pag-uwi. Paano ako makikipagrelasyon dun? Kasama namin sa restaurant ang asawa niya. Ay nako, makitid lang talaga ang ulo ng babaeng yun. Kaya wag mo nang pansinin. Palibhasa, inggit sa'yo yun kasi kahit anong pampagandang ipahid niya sa mukha niya, hindi pa rin siya iniiwan ng tigyawat niya. Ikaw talaga Pinintasan mo na naman ang mukha ni Olivia. Ay, totoo naman Basta ate, huwag ka magpapaapi sa babaeng yun Dahil wala ako rito para ipagtanggol ka sa kanya. Umuwi ka na lang sa atin kapag hindi mo na kayang ginagawa nila sa'yo rito. Oo na, sobra ka pa kay nanay kung paalalahanan ako Mula pagkabatay malapit na sa isa't isa magkapatid dahil dalawa lamang silang babae sa 5 magkakapatid. Simula ng mga anak si Connie, si Princess na ang umagapay sa kanya. Maging sa pag-aalaga ng pamangkin ay aktibo rin ang dalaga. Mamimiss ko talaga tong si Sunshine. Mabuti na lang at nagmana ka sa ganda namin ng mama mo at hindi sa tsaka mong tiyahin. Princess, ang bibig mo! Mamaya may makarinig pa sa'yo at mag-away na naman kayo ni Olivia. O sige na ate, aalis na ako. Kailangan ko pang mag-empake ng mga gamit ko Magtawagan na lang tayo Mag-ingat kayo rito. Mag-iingat ka rin doon, ha? Sa kabilang barangay lamang naninirahan ng ina't mga kapatid ni Connie. Ngunit mula na makapag-asawa ay nagpatayo sila ng bahay sa lupa ng asawang si Victor. Kahit gaano kabait si Connie, hindi pa rin sila magkasundo ni Olivia na nakatatandang kapatid ng kanyang asawa. Sapagkat madalas na binabantayan ng babae ang bawat galaw niya at mula pa man noon ay naiinggit na ito sa kanya. 11:00 na ng gabi nakauwi si Connie mula sa trabaho. 8:00 sana ang labas niya sa restaurant. Ngunit dahil marami pa ang customer, ay nag-overtime siya. Hindi siya sinundo ni Victor kahit alam nitong gagabin siya sa pag-uwi. Kaya't sumabay na lamang siya sa kanyang mga katrabaho. Nagkataon huli siyang hinatid ni Leon gamit ang tricycle nito. Pagbaba pa lamang ni Connie ng tricycle, ay napansin niyang nakamasid na mula sa bintana ang asawang si Victor. Salubong ang kilay at matalim na nakatingin sa kanila. Ginabi ka na naman at kasama mo pa ang lalaki mo. Victor, pagod ako. Tsaka pinaalam ko sa'yo na mag-overtime ako, di ba? Hindi mo naman ako sinundo. Kaya nakisabay na lang ako sa mga katrabaho ko. Hindi lang naman ako ang hinatid niya Pati sina Maria, Tina, tsaka si Chris. Gagawin mo pa talaga akong tanga? Ang sabi mo, nakikipaglandian ka sa lalaking yun. Hindi ako nagpapakapagod sa trabaho upang maghanap ng lalaki. Nagtatrabaho ako upang maibigay ang pangangailangan ng ating pamilya. Wala kaming relasyon ni Leon. Nagmamalasakit lang siya dahil gabi na May pangiti-ngiti ka pang nalalaman sa lalaking yun, ha? Kailan pa ba nag-umpisa ang relasyon yung dalawa? Ano ka ba, Victor? Puro ka na lang duda. Hindi mo nga tinanong kung nakakain na ba ako o kung masakit ba ang katawan ko. Kung puro selos ka lang naman, di hihinto na lang ako sa trabaho. Ikaw ang maghanap ng trabaho upang matustusan ang pangangailangan natin dito sa bahay. Hindi na nakapagtimpi si Connie sa sobrang hinanakit sa kanyang asawa. Alam niyang may kilalaman na naman ang hipag niyang si Olivia kung bakit gano'n na naman ang bunga ni Victor sa kanya. Hindi ka naman ganyan dati Ngunit simula nang dumating ang kapatid mong chismosa rito sa lugar natin, nalaso na yung utak mo.
Hindi ako manhid upang hindi makaramdam. Marami akong naririnig na kwento na pinapakalat niya tungkol sa akin. Pero nagtitimpi lang ako. Huwag mong isali sa usapan ng kapatid ko. Dahil totoo namang may lalaki ka. Nagngingit-ngit sa galit si Victor dahil sa selos. Hindi nito napigilan na may tulak si Connie dahilan na mabunggo ang balakang nito sa mesa. Sa oras na makita ko pang inihatid ka ng lalaking yon, pag-uuntugin ko na kayong dalawang buwiset! Masayang nakikinig si Olivia sa pagtatalo ng mag-asawa sapagkat magkalapit lamang ang bahay ng mga ito dahil nagtagumpay ito sa panunulsol sa kapatid. Pabida ka kasi. Kaya bagay lang yan sa'yo. Nagsimulang mabuo ang inggit ni Olivia kay Connie nang makapagpatayo ito ng bahay. Hindi man kalakihan, ngunit sementado dahil sa pagsusumikap nito. Madalas ding purihin ng mga kamag-anak nila si Connie dahil sa pagiging mabait nito at masipag. Kaya't gustong-gusto siyang siraan ni Olivia na walang ginawa kundi mangutang. Kinabukasan, mugtong-mugto ang mga mata ni Connie. Hindi siya nakapasok ng trabaho dahil sumakit din ang kanyang ulo sa kakaiyak. Oh, bakit hindi ka pumasok? Akala ko ba patay na patay ka sa trabaho mo? Tsaka hindi mo makikita ang kalaguyo mo. Sumusobra ka na sa pang-iinsulto sa akin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong lalaki? Hindi ako mababang uri ng babae katulad ng iniisip mo. Ilang sandali pumasok si Olivia sa kanilang bahay. Nakangisi ang babae habang nakapamewang. Oh, di ba? Ikaw na mismo nakasaksi, Victor. Hindi na talaga nakatiis. Hinatid pa siya ng lalaki niya. Alam mo bang may asawa pa yun? Maging ang asawa nun, naghihinala na sa kanya. Hindi totoo yung sinasabi mo, Ate Olivia. Wala akong relasyon kay Leon. Wala nga ba? Naku huwag ka na kasi magmaang-maangan, Connie. Oh, tingnan mo ang chat ng asawa ni Leon sa akin. Nagtatanong tungkol sa'yo. Paninindigan ko na wala akong relasyon kahit kanino. Kinakawawa mo lang ang kapatid ko, Connie. Kaya hindi ako papayag na lolokohin mo lang siya habang buhay. Alam ko kung ano talaga ang main agenda mo. Kung bakit mo ako sinisiraan ng ganito. Dahil gusto mo akong palayasin dito sa bahay na pinaghirapan ko. Kaya siguro sinibak ka sa pinagtatrabahuhan mo sa Maynila. Dahil hindi nila kaya ang ugali mo. Umiiyak na sambit ni Connie. Ngunit imbes na ipagtanggol siya ni Victor, ay siya pa ang sinigawan nito. Tumahimik ka! Bastos ka! Hindi ka na marunong rumespeto sa kapatid ko! Ako pa talaga ang bastos? Simula nang dumating yan dito, puro siya na lang ang pinapakinggan mo. Ano ba ang nagawa niya sa'yo para paniwalaan mo siya? Pero wag lahat ng sakripisyo ko sa pamilya natin, hindi mo nakikita. Hoy, concern lang ako sa kapatid ko, no? Diyan na nga kayo. Napangisi pa si Olivia nang lumabas ng bahay. Patuloy pa rin siya sa pakikinig sa pag-aaway ng mag-asawa. Hindi magtatagal, aalis ka rin dito. At magiging amin ang bahay na pinundar mo. Hindi na muling sumagot si Connie sa pambubulyaw sa kanya ni Victor. Dahil umiyak na rin ang kanilang anak na si Sunshine na nooy 6 na taong gulang. Huwag ka nang umiyak, anak. Gusto mo ba mag-drawing na lang tayo? Tumango ang bata at mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Kahit sa murang isipan ay naiintindihan na nito ang nangyayari. Kaya't yun ang dahilan kung bakit nagtitimpi na lamang si Connie sa tuwing may hindi magandang nadidinig tungkol sa kanya. Dahil ayaw niyang maapektuhan ng anak sa tuwing nakikipag-away sa asawa. Isang jeepney driver si Victor. Minsan hindi siya pumapasada dahil siya ang naghahatid sundo sa kanilang anak sa paaralan. Pumapasada lamang ito kung kailan niya gustuhin. Gayunpaman, hindi siya sinusumbatan ni Connie
kahit hindi nito nagagampanan ng tungkulin pagdating sa pinansyal nilang pangangailangan. Habang tumatagal ay naging malamig ang paikitungo ni Victor kay Connie. Hindi na ito katulad ng dati na hatid sundo nito sa trabaho ang asawa. Madalas na rin mainit ang ulo nito kahit sa maliit na bagay. Kaya hinahayaan na lamang siya ni Connie upang hindi na lumaki pa ang gulo. Ayokong magkaroon ng broken family ang anak ko. Dahil ayokong maranasan niya ang naranasan namin noon. Hindi na pinapansin ni Connie si Olivia sa tuwing nakakasalubong niya ito. Kahit na panay pa rin ang parinig ng babae. Habang naglalakad si Connie sa kalsada, napahinto ang minamanehong tricycle ni Leona nang mapada nito sa tapat niya. Oh, Connie, sumakay ka na. Hindi na. Baka kasi kung ano na naman ang isipin ng ibang tao eh. Na may relasyon tayo? Ang hina ng utak ng taong nagpapakalat ng kwentong yan. Hindi ka naman nag-iisang nakasakay dito eh. Nandito naman sina Maria at Tina. Halika na, baka malate ka pa. Kaya sakay na. Hinikayat na rin siya ng dalawang katrabaho niya upang sumakay ng tricycle. Ilang sandali nagtama ang paningin nila ni Olivia na nooy nakikipagkwentuhan sa dalawang babae sa tindahan. Nakataas pa ang kilay nito habang hinadid siya ng tingin palayo. Suyang-suya talaga ang hipag mo sa'yo. Nalaman kong kinakausap niya ang asawa ko nang mabasa ko ang palitan nila ng mensahe sa telepono. Kaya nga kami nagkasagutan ni Mrs. dahil sa kanya eh. Pasensya ka na, Leon ha. Nadamay ka pa sa saltik ng babaeng yun. Huwag ka mag-alala. Malinaw na kay Mrs. na wala tayong relasyon. Nalinaw ko sa kanya na close lang tayo dahil magkaklase na tayo mula pa nung high school. Tapos magkasama pa tayo ngayon sa trabaho. Binigyan lang ng mali siya ni Olivia. Siguro, inggit sa'yo yun. Ewan ko nga sa kanya eh. Hindi ko naman siya inaano. Palibhasa, magulo ang buhay niya. Kaya gusto rin niyang sirain ang buhay naming mag-asawa. Nalaman ko rin na naging boyfriend niya ang pinsan ko. Siya nga tong kumakabit eh. Tapos, malakas pa ang loob niya na siraan ka. Ay, pambihira. Kahit sinong lalaki, pinapatulan naman nun eh. Ang hindi lang kasi maganda, na brainwash na niya ang utak ng asawa ko. Kaya madalas kaming nag-aaway nang dahil sa atin niya. Yun talaga mangyayari kapag may nakikialam sa buhay ng mag-asawa. Kung hindi biyanan na magiging problema, mga kapatid ng asawa mo. Kinagabihan na. Hindi pa man nakakapasok ng bahay si Connie. Sinalubong na siya ng pambubulyaw ni Victora. Lasing ito at dinuduro-duro siya nito. May mukha ka pa talagang ihaharap sa akin, ha? Lumayas ka at sumama ka na sa lalaki mo. Ano na naman ang pinagsasasabi mo, ha? Galing ako ng trabaho at kung hindi kung saan-saan. Lumayas ka! Ayan ang mga gamit mo. Impake ko na. Hindi ako aalis dahil bahay ko to. Tugot pawis ang inilaan ko para ipatayo ang bahay na to. Baka gusto mong kalad ka rin pang ito palabas ng bakuran. Hinawakan siya ni Victor sa braso at hinila palabas ng bakuran. Itinulak pa nito si Connie, dahilan na matumba ito sa lupa. Lumayas ka at doon ka sa kalaguyo mo. Nakakaya ka. Wala akong ginagawang masama, Victor. Ang nakakahiya ay itong ginagawa mo sa akin. Bahay ko rin yan at wala kang karapatang palayasin ako. Kahit pera mo ang ginamit sa bahay na to, lupa ko rin to. Kaya lumayas ka na. Aalis ako. Kasama ang anak ko. Ikaw lang ang aalis. Dito lang si Sunshine. Umahagulgol sa iyak si Connie. Ilang sandali napasapusa sa kanyang puso na nang makaramdam ng sakit. Aray! Ang sakit ng puson ko. Nakamasid si Olivia sa mag-asawa at masayang tinatanaw ang umiiyak na hipag. Nakapaniko niyang malapot na likido na dumadaloy sa kanyang hita. Tugo! Tulong! Victor, pakiusap! Tulong! Tinudugo ako! Ay naku, Victor.
ka sa pagmamakaawa ng babaeng yan? Tingnan mo nga, oh. Akala mo artista kung umarte? Hindi naman ako umaarte. Totoong dinudugo ako. Ilang sandali tuluyang dumilim ang paningin ni Connie at nawalan siya ng malay. Ngunit hindi man lamang siya tinulungan ni na Victor at Olivia. Nakangisi pa ang babae na iniwanan si Connie sa labas ng bakuran. At si Victor ay pumasok ng kanilang bahay na hindi man lamang naawa sa kanyang asawa. May napadaang 2 tanod, kaya ang mga ito nagdala kay Connie sa ospital. Maya-maya'y nagkamalay ang babae. Sinabi ng doktor sa kanya na 3 buwan siyang buntis. Malakas ang kapit ng bata, kaya kahit na dinuguman siya, hindi pa rin siya nakunan. Agad siyang pinainom ng doktor ng gamot, kaya't naibsa ng sakit na nararamdaman ni Connie. Walang iya sila. Pinagtulungan pa talaga nila ako. Muntik nang mamatay ang anak ko dahil sa kagagawa nilang magkapatid. Kukunin ko si Sunshine dahil ayokong tularan ng anak ko ang ugali nila. Tinawagan ni Connie si Princess. Nagkataon nakakauwi lamang nito sa kanilang bahay mula sa baryo ng Santa Clara. O ate, bakit napatawag ka? Princess, nandito ako ngayon sa ospital. Mabuti na lang at dinala ko agad ng mga tanod dito. Kung hindi, baka napano na ako sa daan. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo, ate? Dinugo ako eh. Muntik na akong makunan. Nasaan ka ba ngayon? Nandito na ako sa bahay. Katatapos lang kahapon ng evaluation namin. Sige, pupuntahan na kita. Dali-daling tumungo si Princess sa ospital, kasama ang bunso nilang kapatid na si Will sakay ng motorsiklo. Pagdating nila ng ospital, awang-awa siya sa kapatid. Namumutla at mugto ang mga mata. Ate, ano ba talagang totoong nangyari? Mga walang iya sila, Princess. Pinagtulungan nila ako. Pinalayas pa ako ni Victor sa sarili kong pamamahay. Na-brainwash siya talaga ang utak niya ni Olivia. Nakatatak na sa isipan niya na may ibang lalaki ako. Lasing siya kaya naitulak niya ako. Ngayon ko lang din nalaman na buntis ako. Tapos tuwang-tuwa pa si Olivia na binubulyawan ako at sinasaktan ni Victor. Hindi naman ganyan dati ang ugali ni Victor, ah. O di kaya pakitang tao lang ang kabaitan niya noon. Ang totoo, makikitid lang talagang utak nilang magkapatid. Lalo na yung si Olivia, ang bobo. Kukunin ko si Sunshine kahit sa ayaw man o sa gusto ni Victor. At ang bahay ay ibebenta ko para wala silang pakinabangan. Yan, lumaban ka. Hindi pwedeng umiyak ka na lang sa pang-aapi nila sa'yo. Tapos sa mga biyanan mo, hindi man lang pinagsabihan mga anak nila. Mga konsentidor. Ay! Sige, magpahinga ka na lang muna, ate. Malamlam ang mga mata ni Princess habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. 3 araw silang nanatili sa ospital. Nang makalabas si Connie, doon na siya dinala ni Princess sa bahay ng kanilang ina. Hihingi tayo ng tulong sa barangay upang makuha si Sunshine. Alam kong magmamatigas si Victor. Lalo na ang walang hiya niyang kapatid na akala mo kung sino. Huwag kang matakot sa kanila. Nandito kami para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan, ate. Makalipas ang ilang linggo, tumungong magkapatid sa bahay na mag-asawa, kasama ang 2 social worker. Ayaw pang ibigay ni Victor ang kanilang anak kay Connie, ngunit sinabi ng babae na maaari siyang kasuhan kapag nagmatigas siya. Lalo na't inireklamo siya ng magkapatid tungkol sa pananakit ito kay Connie. Kung gusto mo makipag-iwalay, wala naman akong pakialam sa'yo eh. Kahit magsama pa kayo ng lalaki mo. Ugok ka pala eh. Alam mo bang muntik nang makuna ng ate ko dahil sa kawalang yaan yung magkapatid? Oh, tingnan mo!
Nabuntis pa siya ng kalaguyo niya. Sigurado ako na ang ama ng dinadala niya ay ang katrabaho niya. Hindi totoo yan! Wala akong ibang nakarelasyon! Ikaw talaga, Olivia. Matalas talaga yung dila mo eh. Wala kang ibang sinasabi kundi kasinungalingan. Hindi malandi ang kapatid ko dahil ikaw lang ang nagmamay-ari ng titulong yon. Hindi na nakapagtimpi si Princess at hinila niya ang buhok ni Olivia. Inawat sila ng dalawang social worker. Ngunit bago pa man makapaghiwalay ang dalawa, ay dumugo na ang labi ni Olivia. Kahit anong sabihin ni Victor, ay hindi pa rin ito napigilan ng social worker na kunin si Sunshine. Mahigpit na niyakap ni Connie ang anak bago lumayo sa bahay na yon. Halika na, Princess. Hayaan mo na sila. Wala tayong mapapala kung papatulan mo ang magkapatid na yan. May araw rin kayo magkapatid, lalo ka na, Princess! Che, baliw! Napalingon muli si Princess bago tuluyang lumayo. Lihim siyang natawa nang makita ang itsura ng babae na nagngingit-ngit sa galit. Kahit papano yung naging panatag na ang loob ni Connie na muling makasama ang mga kapatid at ina sa dati nilang bahay. Maraming salamat sa inyo, Nanay. Princess, hindi ko sukat akalain na hahantong sa ganito ang buhay naming mag-asawa. Dahil sa paninira ni Olivia sa akin. Nakakakita rin siya ng katapat niya. Naging masaya ang bahay dahil sa kakulitan ni Sunshine. Muling naramdaman ni Connie ang suporta ng kanyang mga kapatid at inang si Aling Mira. Kahit nahirap ito sa pagsasalita dahil ng stroke, ay sinisikap pa rin itong makipag-usap sa apo at mga anak. Ilang araw ang lumipas mula na magsaburutan sila Princess at Olivia. Nagkaroon ng karamdaman ng babae. Sumakit ang ulo nito at namamantalang dibdib at maselang bahagi ng katawan nito. Ininom ko na inireseta ng doktor pero hindi pa rin nawawala ang sakit ng ulo ko. Aray! May paracetamol lang rito. Hindi na. Baka ma-overdose pa ako sa kaiinom to ng gamot Parang hindi na doktor ang kailangan ko, kundi albularyo. Sigurado ako, may tao sa likod ng pagkakasakit kong ito. May kilala ka bang albularyo, Victor? Si Aling Sima, marunong manggamot yun. Papuntahin mo siya rito sa bahay. May kutob ako. May kinalaman na magkapatid sa nangyayaring ito sa akin. Aray! Ang sakit ng ulo ko! Sinunod na lamang ni Victor ang pinag-uutos ng kapatid dahil namimilipit na ito sa sakit. Maya-maya'y kasama na niya ang matandang babae. Manang, sa sobrang sakit ng ulo ko, naubos ko ng inumin ng mga gamot na ibinigay ng doktor. Ngunit, hindi pa rin nawawala ang pamamantal at sakit ng ulo ko. Hinala ko, pinakulang po ako. Dali-daling nagsalang ng dahon ng matandang manggagamot at pinahiran niya yon ng langis. Ilang sandali tinapal niya yon sa ulo ni Olivia bago inihipan. Nang tanggalin ng matanda ang dahon, ganun na lamang ang pagkagulat niya nang makita ang basag na bubog na dumikit sa tuyong dahon. Ay, kaya sumasakit ang ulo mo. Dahil may kumukulam nga sa'yo. Matindi ang galit niya sa'yo, Ineng. Gawin niyo ang lahat ng makakaya ninyo. Basta gumaling lang ako. Manda ang magkapatid na yon. Dahil sigurado akong silang nagpakulam sa akin. Naku, huwag ka magpadalos-dalos, Ineng. Puminahon ka. Nang sa gayon magamot kita na maayos. Huwag mong pairalin ang iyong puot. Dahil mas lalong lumalakas ang mangkukulam kapag nararamdaman niya ang negatibong enerhiya na pinapakawalan mo. Marunong ka bang kumulam, Manang? Oo, pero hindi basta-basta ang kulam, Eneng. Dahil kapag mas malakas ang kapangyarihan ng kanilang panig, buhay mo ang kapalit. Magpagaling ka na lang muna bago mo isipin na maghigante.
Pansamantalang huminahon si Olivia at sinunod ang payo ng manggagamot. Halos isang baso ng bubog ang nakuha ng manggagamot sa ulo ni Olivia sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Paano nakapasok ang mga bubog na yan sa ulo ni Ate Olivia, Manang? Hindi lahat may papaliwanag ng siyensya. Walang imposible sa mahikang itim, iho. Ito ang dahilan kung bakit hindi napapawi ang sakit ng ulo ng kapatid mo. Malakas ang mangkukulam na nagpapahirap sa kanya. Pansamantalang gumaling ang pananakit ng ulo ni Olivia. Ang pamamantal sa kanyang katawan ay unti-unting gumaling. Kaya't naghanap siya ng mangkukulam upang ipakulam sina Princess at Connie na siyang pinaghihinalaan nito na nagpapahirap sa kanya. Habang naglalakad sa daan, nakasalubong ni Olivia si Connie. Hindi napigilan ng babae na sabunutan ang hipag nito. Walang hiya ka! Iwan mo ako! Sasaktan Alam ako! mo siguro, hindi ko alam na pinakulam ninyo ako. Paano ha? bata na dinatalo ko? Oo, di ba? Gusto mo akong patayin. Dahil totoo, ang sinasabi ko naman. Walang hiya ka! Patayin kita! Malakas ang pagkakahila ni Olivia sa buhok ng kanyang hipag. Ganun na lamang ang pagpipigil ni Connie sa babae dahil iniingatan niya na hindi siya bumagsak sa lupa. Ilang sandali patakbong tinungo ni Princess ang kinaroroonan ng kapatid nang marinig ang boses nito na humihingi ng tulong. Hoy, Olivia! Bitawan mo ang kapatid ko! Walang yawa ka! Baliw ka talagang babae ka! Malakas na sinapok ni Princess si Olivia dahilan na mabitiwan nito si Connie. Napasapo pa ito sa dumurugong bibig bago nagsalita. Walang hiya kayo! Alam ko, kayo ang nagpakulam sa akin. Pwes, ibabalik ko sa inyo ang ginawa ninyo. Wala ko kaming ginagawang masama sa'yo para saktan mo kami ng ganito. Maging ang sanggol na dinadala ko. Gusto mo pa talagang patayin? Wala kang awa. Mas okay na mamatay yan dahil bunga rin naman yan ang panloloko mo sa kapatid ko eh. Kayo pa talaga may gana na ipakulam ako, no? Kayo na nga itong may atraso sa amin. Hoy, Olivia! Hindi kami nagpakulam sa'yo. Kung meron man, baka asawa na yan ng mga lalaki mo. O ayan ang salamin. Manalamin ka nga. Bago mo ipako sa ate kong mga kalandian mo. Binato ni Princess ang hawak nitong salamin sa babae, kaya tinamaan ito sa ulo. Sa di kalayuan, tanaw ng inang si Mira ang panghihiya at pananakit ni Olivia sa kanyang mga anak. Kaya't mahigpit itong napahawak sa tasa hanggang sa mabasag yun. Biglang napahiyaw si Olivia at napahawak sa kanyang ulo. Muli na namang sumakit ang ulo nito kagaya ng dati. Lihim na napangisi si Aling Mira habang pilit na sinasambit ang mga kataga na nakatingin sa babae mula sa bintana. Halika na ate, umuwi na tayo. Hayaan na lang natin mga taong tumulong sa kanya. Princess, ano kaya ang nangyayari sa kanya? Bakit siya nagkakaganyan? Kayo. Baka umaarte lang siya para makalapit tayo sa kanya at saktan ka uli. Sakit ang ulo ko. Nagsimula nang lumapit ang mga tao upang makiusyoso. Halos pumutok ang mga ugat sa mga mata ni Olivia dahil sa sakit ng kanyang ulo. Napahiga siya sa lupa habang inuuntog-untog pa ang ulo nito. Masakit pa to kesa sa dati. Pakiusap, tulungan niyo ako. Pinakulam ako ng magkapatid na yan. Hindi maintindihan ng mga taong sinasabi ni Olivia. Ngunit dinala siya ng mga kapitbahay sa pinakamalapit na klinika upang painumin ang gamot. Ngunit patuloy pa rin siyang sumisigaw at namimilipit sa sakit hanggang sa isugod na siya sa ospital. Totoo kayang may kumulam sa kanya? Sa sama ng ugali niya, hindi malayong mangyari yun. Tapos tayo pang paghihinalaan niya. Sobrang masakit nga siguro ang nararamdaman niya. Nakita ko kung paano mamula ang mga mata niya, na para bang puputok na ang mga ugat. Sinisingil lang siya ng karma. Ayan tuloy, nakahanap siya ng katapat. Hindi lang tayo ang naiinis sa kanya, kundi marami.
Pumasok ang magkapatid sa kanilang bahay. Napansin nilang seryoso ang mukha ng kanilang ina habang nakaupo sa tumba-tumba nitong Silya. Tahimik ngunit mababanagang seryosong mukha. Hindi na ito nakakapagsalita na maayos simula na ma-stroke ito. Inayos ni Connie ang sarili bago lumapit sa kanilang ina. Alam niyang nakita nito ang pananakit ni Olivia sa kanya mula sa bintana. Sigurado ako nakita ni nanay ang nangyari. Tingnan mo siya, tahimik lang pero galit na yan. Nay, wag po kayong mag-alala. Ayos lang po ako, Tumingala ang kanilang ina at palipat-lipat ang tingin nito sa kanilang magkapatid. Hinawakan nito ang kamay ni Connie at napangiti. Ilang sandali inapakan ni Aling Mirang nabasag na tasa sa sahig. Nay, basag na naman ang tasa mo ah. Noong isang araw nakabasag ka rin. Mamaya plastic na baso na lang ang ipapagamit ko sa iyo ah. Liingid sa kaalaman na magkapatid na kahit hirap sa pagkilos at pagsasalita ang kanilang ina, ay naisagawa pa rin itong kulamin si Olivia sa pamamagitan ng pagpunla ng bubog sa ulo nito. Walang nakakaalam na nanggaling sa pinakamagaling na angkan ng mangkukulam si Aling Mira, maging ang kanyang mga anak, dahil ayaw nitong layuan sila ng mga tao at kamuhian. Ngunit nang dahil sa nasaksihan nitong pagpapahirap sa kanyang mga anak, lalo na kay Connie, ay nagawa nitong pahirapan si Olivia sa pamamagitan ng kulam. Nay, wag mong apakan ng mga bubog. Mamaya masugatan ka pa. Sandali at kukuha lang ako ng walis at dustpan. Habang winawalis ni Princess ang mga bubog na nagkalat sa sahig, ay ganon din ang palaho ni Olivia sa ospital. Animoy pinupunit ang ulo nito dahil gumagalaw-galaw ang bubog sa ulo nito. Ilang araw na hindi nakatulog si Olivia dahil sa matinding sakit. Tumudugo na rin ang kanyang mga mata at tenga. Hindi na alam ng mga doktor kung anong nangyayari sa babae dahil wala silang nakitang kakaiba sa mga laboratory test nito. Aray! Patayin niyo na lang ako! Sobrang sakit ng ulo ko! Halos araw-araw na umiyak at sumisigaw si Olivia sa ospital hanggang sa bawian siya ng buhay. Hindi na rin siya nakayanang magamot ni Aling Sima dahil sukdulan na ang galit ng mangkukulam kay Olivia. Samantala, tuluyang hiniwalayan ni Connie si Victor at nag-focus na lamang ito sa kanyang mga anak hanggang sa isilang niya ang pangalawang anak niya na isang lalaki na kamukhang kamukha ni Sunshine. Iyon ang ebidensya niya na ni minsan ay hindi niya nagawang magloko. Hanggang isang araw, nabalitaan nila na nagkaroon ng malubhang karamdaman si Victor. Nagmamakaawa ito kay Connie na ayos nila ang kanilang pamilya. Ngunit buo na ang loob ni Connie na palakihin ang mga anak ng mag-isa. Ilang buwan ang nakalipas, mas lalong lumala ang karamdaman ni Victor hanggang sa mamatay ito na hindi man lamang nakasama ang pamilya na minsan na niyang itinakwil. Wakas.